Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! NBI-CIDG serve arrest warrant versus Kibuloy. So nagbigay na ng arrest warrant mga kotsera. Sinerve na. Pero wala nga dun sa mga wala dun sa mga lugar kung saan registered na siya ay tawag dito. Na siya ay nakatira. 4 properties daw yung pinuntahan eh. The NBI and police CIDG yesterday assisted OSA, so kasama nila si Office of the Senate Sergeant at Arms. In serving the warrant, but they failed to locate Kibuloy in 4 of his registered properties in Davao. Apat agad. Ba talaga nagagawa ng money laundering? Ba talaga nagagawa ng paglalaban ng pera? Money laundering. Ganun yung kasi ang pinakamadali na hindi naman sa tinuturuan kayo kung paano gumawa ng krimen, pero wag niyo gagawin to, krimen to. Pero sa mga kadalasan gumagawa ng mga kalokalokohan, mga sindikato. Syempre galing sa illegal yung pera. So para malinis yung pera nila, kailangan nilang gawin gastusin yung pera. Kung malakihan, kung milyon-milyon. Ano yung pinakamadali? Para malinis mo yung pera, bumili ka ng properties. Cash. Bili mo ng cash. O di malinis na yung pera mo. So legit na yung pera mo ngayon kasi nasa property na siya, it's legally in your name, etc. So yun yung money laundering. Naglilinis ka ng pera galing sa krimen. Ganun yun. So, wag niyong gagawin yun. Krimen yun, guys. Krimen. Wag niyong gagawin yun. Krimen yun. But anyway, as this developed, police have tapped intelligence operatives in the manhunt against the controversial pastor. So yun. Pero mga kotsero, ibang intelligence na to. Hindi na to yung hindi na to yung tawag nito. Hindi na ito yung NBI, hindi na to CIDG, kundi Armed Forces of the Philippines na, guys. AFP na. Kumingi na ng rest back sa ating AFP, ang ating kapulisan. AFP, baka naman. Sabi. Baka naman AFP. Pahinging intelligence. Siguro sobrang dami ng properties, no? Yan talaga pag naglilinis ng pera eh. Ay nako, Kibuloy, founder of the KOJC, went into hiding after a Davao City Court issued warrants for his arrest, as well as 5 of his followers on charges of sexual abuse, human trafficking. Kibuloy is also facing charges of qualified human trafficking before a court in Pasig City. Huwag niyo pong kalimutan mga kotsero, 4 po ang warrant. 4 po ang standing warrant sa kanya. 4 warrants of arrest. Isa sa Pasig RTC, isa sa Davao RTC. Yun, judiciary yun. So, medyo mas mabigat ang penalty doon. May isa pang warrant of arrest sa kanya galing sa lower house at may isa pa galing sa upper house. Ang dami niyang warrant. Pareho kayo ng habi ni Maharlo nangongolekta ng warrant. Nangongolekta kayong kaso? Diyos ko! Nangongolekta ng kaso dyan. Bored pa kayo sa mga buhay nyo at nangongolekta kayo ng kaso. Anak-anak tipaklo. Ano to, laro? Anyway, so ayun na nga. Pero mga kotsero, kahapon, hindi natin ito dinaanan kahapon kasi I was purposely waiting for the news, for it to come out in the news today. Sinadya ko po talaga hindi siya i-topic kahapon. Pero ito na nga ang sinabi ni Xi Digong tungkol dito. Sinabi niya, hindi ko tinatago si Kibuloy Tapos sabi niya, huwag mo naman ako damay sa problema mo. Nilaglag ni Digong. Ba't mo naman nilaglag si best friend? Ba't mo nilaglag si Bes? Ano ba? Akala ko ba, kayo, solid kayo dyan. Oo. Diyos ko, pinayaman ka rin naman ni Kibulok Tapos, iwan naman sa Eric. Grabe ka naman. Malaking natin yung balita. Ito kasi yung balita dyan, guys. Tinuro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Mensahe pa ni Duterte sa pastor, huwag siyang idamay. Nasa front na yung balita ngayon sa Bayan and Regions. Nasa Davao City pa rin daw si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon yan sa kanyang malapit na kaibigang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Digong, posibleng nagtatago si Kibuloy sa Tamayong Prayer Garden o sa Kingdom of Jesus Christ compound na parehong nasa Davao City. I'm more inclined, ako tulad ng sinabi ko na nakaraan, I'm more inclined to believe na wala na siya sa Davao. I'm more inclined to believe that. Mamaya I'll explain why. Pero ako mas naniniwala ako na parang wala na siya sa Davao. Ito raw kasi ang nagsisilbing mga refuge ni Kibuloy. He is comfortable in his Tamayong sanctuary or itong kingdom compound niya dyan sa airport banda.
nakapunta na siya ng Manila o anong saan na lugar, wala akong alam kung may mga bahay siya doon. O si alam nga niya nakapunta na sa Maynila eh. So ibig sabihin mga kotsero, nag-iikot si Gibbs. Palipat-lipat siya ng lugar. So lilipat siya ng Manila, tapos kung saan man siya lilipat, tapos babalik siya ng Tamayong, etc. etc. Which means mga kotsero, he could be anywhere. He could be in the Philippines, he could be out of the Philippines, we don't know. We don't know. But alam nyo, again mga kotsero, it is just a matter of time. Malalaman at malalaman din yan. Lalo na kapag mayroong totoong reward. Pag di ba sabi niya before, sabi ni Kibuloy before, meron dong $2 million sa kanyang parang ganoon eh, parang 100 million pesos yata. 110 million pesos. Yung kanyang bounty. Yun ang sinabi niya. Pero alam niyo mga kotsero, kung ako yung kaibigan kung ako yung may hawak kay Kibuloy, kung ako yung handler niya at nag-iikot-ikot sa kanya, kung magiging totoo yun, yung 110 million pesos na yan, kung magiging totoo yan, asusuko ko si Kibuloy. Instant millionaire ako dun eh. Di ba? Di ba? Kesa naman, so para akong nanalo sa loto niya. Kibuloy is the key. Oo, ganun ang peg. But on a serious note, it's just a matter of time. It's just a matter of time. Habang tumatagal yan, syempre, may mga mag-iiwan ng mga breadcrumbs yan, kumbaga. Habang tumatagal, magkakamali yan. Habang, tapos nag-iiwan siya ng mga, mga breadcrumbs niya, kumbaga. Mapagtutuntunan sa kanya. Yun, eventually, he will be caught. Eventually. And I must profess my ignorance. Pinaghahanap ngayon Of course, you have to confess your ignorance. Press con yan eh. si Kibuloy dahil sa mga kasong child abuse at sexual abuse mula sa Davao City Regional Trial Court Branch 12. May bukod pa siyang warrant of arrest mula naman sa Pasig RTC Branch 159 para sa kasong human trafficking. Nariyan din ang arrest order mula sa Senado dahil sa hindi pagsipot ng pastor sa mga pagdinig tungkol sa mga alegasyon ng pang-aabuso sa KOJC. May payo naman si Duterte kay Kibuloy. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Abogado ba talaga to si Digong? Abogado ba talaga siya? Alam niyo mga kotsero, kaya ako napatanong kasi that's the worst advice you can give someone. Kung feeling mo hindi magiging fair sa'yo yung administration, ibig sabihin magtago ka na lang, ka na lalabas. Ganun ba yun? Di ba niyayabang-yabang pa nga niya, di ba? Yung mga believers nga niya, sinasabi sa kanya, he's a lawyer, his words are precise. Oo. Saktong-sakto lang ang mga salitahan niya. Oo. Lang niya, dun pa lang sa drug accusation nila kay PBBM, bale-balentong na. Ilang beses na siyang bale-balentong dyan. Nagilan ako. Pati nga yung video eh. Pati yung Pulburon video, di ba? Ilang beses na siyang bumale-balentong dyan sa Pulburon video na yan. Nagilan ako. Naghihintay pa ako ng Betamax. May Betamax doon na labas. Tuso pa. Meron pa bang Betamax na tumatakbo ngayon? Baka puro amag na yung tape nun, guys. But anyway, so yun nga. Why would you advise? I mean, abogado ka eh. Bakit ka mag-a-advise sa isang pugante na wag kang sumuko? As his friend, you should know what's best for him. And ang pinaka-best sa kanya ngayon, mga kotsero, ay sumuko siya. That's the best thing that you can do for him. Pangalawa, as a lawyer, it's your obligation to uphold the law. And to represent the profession of the profession of the legal profession rather, with integrity. Tapos a-advisean mo yung kaibigan mo, kasumuko. Hindi fair sa'yo yan, yung kasumuko. Hindi fair sa'yo yung Marcos administration, kasumuko. Kalokohan nyo. May nag-attempt naman magpa-disbar dito kay Digong. Parang wala pa yata. Wala pa nagpa-file ng disbarment. Oo. Bahala sila kung maisip nila. Pero, I mean, Tamayong. Iginiit naman ni Duterte na hindi niya kinakanlong si Kibuloy. Wala rin daw siyang balak tanggapin ito kung sa kanya personal na susuko. Hindi ko siya tatanggapin. Hindi ako ang authority. Hindi na ako dadala ng warrant. Pero as a citizen, pwede mo siyang arrestuhin. Pwede ka mag-citizen's arrest eh. Nakasulat ka sa warrant yun eh. Pwede citizen's arrest. Kung dadalhin sa, kung let's say you're a regular citizen, you don't need a warrant. Pwede siyang mag-citizen's arrest, dalhin niya sa presinto. Ito Kibuloy. Hindi mo naman kailangan kanlungin eh. Di pag lumapit sa'yo, i-turn over mo sa police. Ganon yung pwede mong gawin. Ni Duterte, hindi siya makikialam sa negosasyon para pasukuin si Kibuloy. See? Hirit niya pa sa pastor. Pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. Ako hindi ako naniniwalang hindi siya tumutulong magtago si Kibuloy. Hindi ako naniniwala. Kahit yung tulong lang, kahit yung assistance lang, di ba? Yung pag-assist lang ba? Hindi ako naniniwala. I do not believe
I do not believe one bit. Actually, nakakatawa pa nga yung sinabi pa niyang as a lawyer, di ba parang, ba't mo ka-advise? As a lawyer, a-advise mo siya na wag sumuko. Ito sinabi niyo. Ano yun? Hindi ko na isama eh. Ano? As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. Kasi may bail naman kasi sa Davao. Ang walang bail yung nasa yung nasa Manila. Nasa dito sa Pasig. Walang bail. Walang bail yun. Pero yung kay tawag dito, yung sa Davao may bail yun. So pwede siya mag-bail doon sa Davao. Ito lang natawa ko talaga. If you do not think that you do not get fair deal, ano ba nangyayari? Sino ba nag-transcribe nito? Sana nilagyan na lang ng mga fillers, di ba? Para madaling basahin. Ano ba naman? Alam ko gusto nyong sirain yung imahe ni Digong na hindi siya magaling magsalita, etc. Pero for the benefit of your readers, sana naman nilagyan nyo to inayos nyo to. Para naman sa amin na nagbabasa. But if you think you will not get a fair deal with this administration, talking about Marcos and everything, wag kang lumabas dyan sa Tamayong. So nasa Tamayong lang. Nasa Tamayong lang daw. Tapos sasabihin niya, wag daw siyang idama. Tapos na. Senate and At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.